niyo po mga kapatid, ang ating Panginoon ay nananangan po sa ating kalagitnaan. Pero in order to fill us, alam niyo po yung gustong makita ng ating Panginoon, yung sincere heart, yung desiring, longing, and yearning heart na maranasan po natin siya. At sa gabi pong ito, let's continue to abide in the presence of our living God. Amen po ba? Amen. Amen. Here I am waiting, Lord. And here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more, and come live in me all my life. Take over and come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Once again, with all our hearts, here I am waiting. And here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Oh, hide me in your love. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Let's continue to desire our living God and come live in me all my life. Take over and come breathe in me, and I will arise on thee. Come live in me, and come live in me all my life. Take over and come breathe in me, and I will rise. Oh, let the people sing, come live in me, oh God, and come live in me all my life. Take over, come breathe in me, oh God, and come breathe in me, and I will rise on thee.
come breathe in me, and I will arise. On for the last time, come live with me, oh God. Oh, wings and come live in me. All my life, take over, and come breathe in me, and I will arise on eagle's wings. Oh, with desire, on eagle's wings. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Panginoon, naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay handugan ng papurit pasasalamat. Maraming pong salamat, Ama, sa oras na ito. Dalangin po namin na ikaw ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Sapagkat tunay, O God, na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya sa oras na ito, Ama, anuman ang nakikita mong karumihan sa buhay ng bawat isa sa amin, sa isip, sa salita at sa gawa, dalangin po namin na patuloy na humihingi kami ng kapatawaran upang ang bawat salita mo na aming mapapakinggan sa oras na ito ay patuloy na tumimo sa kaibuturan ng aming mga puso, O God. Maraming pong salamat, Ama, sa araw na ito na kung saan ikaw ang aming itataas sa aming kalagitnaan. Sa buhay, O God, ng aming buting pastor na gagamitin mo, buksan mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin upang ang bawat salita na ibabahagi niya sa aming kalagitnaan ay patuloy na maunawaan at maintindihan po namin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy na bigyan mo kami ng tunay na karunungan na nagmumula sa iyo. At ang pag-ibig mo ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa oras na ito. Patuloy na ikaw ang siyang maitaas at mapasalamatan sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Maraming pong salamat, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyo, Panginoon, na anumang kapaguran ang aming nararanasan sa buhay ng bawat isa sa amin, hindi namin ito iindahin, bagkus, Panginoon, ay malaya kang makakakilo sapagkat ang aming mga puso, Panginoon, ay bukas sa iyong mga salita at patuloy na ikaw ang siyang manguna sa buhay ng iyong mga anak na ito, O God. Lord, maraming pong salamat at sa oras na ito, sa lahat ng sulok ng lugar na ito, Panginoon, hayaan mo na ang mga salita mo lamang ang patuloy na mahayag sa aming kalagitnaan, O God. Maraming pong salamat, Panginoon. Wasakin mo ang anumang uri ng antok sa aming kalagitnaan upang ang anumang salita mo ay patuloy na maunawaan at maintindihan po namin. Ang espiritu ng hindi pakikinig, winawasak namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat, Ama, at sa oras na ito, inaangkin po namin ang katagumpayan sa buhay ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa iyo po naming ibinabalik ang pinakamataas na papuri. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Sinasabi po sa Psalms. Sinasabi po sa Psalms 91 verse 1 to 2, whoever rests in the shadows of the Most High God will be kept safe by the Mighty One. I will say about the Lord, He is my place of safety. He's like a fort to me. He is my God. I trust in Him. Tunay nga po na siyang ating sandigan
kanlungan. At dito po sa mundo na puno ng imposible, sa ating Diyos, lahat ay posible. Amen po ba? Amen. All things are possible. Patuloy po tayong sumaya para sa ating Panginoon. Almighty God. And Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless. You fill my life, and you fill my life with greater joy. As I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Amen. My feet are planted on this rock. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you, my Lord and my son. Your praise, and your praise is always. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord, and you fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you. Your praise, and your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you. Fill my life, and you fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will, when I'm weak, you make me strong. And when I'm poor, I know I'm rich, for in the power of the all things are possible. All things are possible. And all things are possible. And all things are possible. Your praise, and your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you. Fill my life, you fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. And when I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. And all things are possible. And all things are possible. All things are possible. All things are possible. Let's continue to declare all things. And all things are possible. And all things are possible. And all things are possible. All things are possible. Hallelujah.
napakabuti ng ating Panginoon. Napakadakila tapat. Kaya ngayon pong gabing to, tuloy nating purihin. Hindi dahil may kakayanan po tayo, kundi patuloy nating purihin ng Panginoon kung sino siya sa ating mga buhay. Amen po ba? You are my all in all. And you are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, born to give up, I'll be a fool. You are my all in all. You are my strength when I am weak. And you are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, born to give up, I be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God. And Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, and taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. And when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Worship the Lamb. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Let the people sing, Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your
Minsan pa nga natin palakpakan ang ating Diyos na buhay. Yan. Okay, sa gabi pong ito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng ating Panginoon. Makibukas po tayo sa aklat po ng Mateo 7, Matthew 7, verse 12. Matthew 7, verse 12. Okay? Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. The Golden Rule. The Golden Rule. So ito pong Matthew chapter 7 verse 12, ito po ang Golden Rule. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin ng iyong kapwa sa iyo. Do what you want others to do to you. So ito po ay Golden Rule. Maraming tao gusto nila mabuti ang ginagawa ng tao sa kanila. Pero ang tanong, mabuti rin po ba ang ginagawa natin sa kapwa natin? Amen po ba? Hello? Mabuti rin po ba ang ginagawa natin sa ating kapwa? Yan. So, ito po ay maraming tao nag-a-aspire ng ang mga kapwa ay gumawa ng mabuti sa atin. Pero gusto ko pong makita po natin, tayo po ng mga nilikha ng ating Panginoon o mga nakakilala sa ating Panginoon ay dapat po nating maintindihan kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa tinatawag na doing good. So sa banal na kasulatan ay makikita po natin na ang ibig sabihin ng good ay okay? Sa Hebrew word, yung salitang good ay, ang sabi po dito sa Hebrew word is to be pleasant, agreeable, or good in general sense. So ibig sabihin, pleasant. Pag sinabing ano sa Tagalog ang pleasant? Kaaya-aya, baga, parang maganda. Maganda sa paningin. Yan, good. So, ito po ay ginamit sa salita sa Lumang Tipan sa Hebrew chapter 1 nung nagkaroon ng creation ng ating Panginoon. Genesis pala, Hebrew. Yung Hebrew word na ito na ginamit sa creation ng ating Panginoon, sabi niya, everything what the Lord has done are good. Sa verse 4, makikita natin ito, verse 4, verse 10, verse 12, verse 18, verse 21, and verse 25. Okay? So, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. So, ang Panginoon, siya po ang unang-unang gumawa ng mabuti. So, lahat ng nilikha niya ay mabuti. Amen po ba? Kaya nga pagka tinignan po natin, kaaya-aya. So, in general, nais ng Panginoon na tayo man ay gumawa din ng kaaya-aya. Amen po ba?
sapagkat naniniwala tayo sa Diyos. Tayo po ay naniniwala sa Kanya, kaya marapat lang na tayo man ay gumawa din ng mabuti. Pero sometimes, ang tao, ito po ang nagiging mindset, na kapag ka gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Pero hindi po ito ang daan para maligtas po tayo, yung mga mabubuting gawa natin. So, ang mabubuting gawa natin ay bunga ng ating pagkakilala sa Diyos. Amen po ba? Ito po ay dapat na nakikita ang mabubuting bagay sa mga nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kapag ka ang isang mananampalataya gumagawa ng hindi maganda, ay hindi ho siya mananampalataya. Wala ho siyang pagkakilala sa Diyos sapagkat lahat ng ginawa ng Panginoon ay mabuti. Siya ang halimbawa ng mga mabubuting bagay. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, gusto ko pong makita po natin bakit kailangan po tayong gumawa ng mabuti. Amen po ba? Una, kailangan po tayong gumawa ng mabuti sapagkat nais ng Panginoon na to reflect the goodness o God's goodness to a broken. Why we need to do good? Bakit kailangan tayong gumawa ng mabuti? To reflect God's goodness to a broken world. Para maipakita po natin. So dahil nga tayo ay mga mananampalataya, naniniwala tayo sa ating Panginoon, kaya tingnan po natin yung Efeso 2:10. Sa Efeso 2:10, we are to reflect God's goodness. Amen po ba? Dahil mga believer tayo, kailangan nating ipakita yung reflection ng Diyos sa atin na ang Diyos ay gumagawa ng mabubuting bagay. Amen po ba? Kaya, yan po ang sabi diyan, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Kaya nga, tayo pong lahat ng mga mananampalataya at kilala natin ang Diyos, we are to reflect God's goodness, yung kanyang kabutihan to a broken world. Mga kapatid, wala pong ibang magpapakita ng maganda o mabuti, kundi yung mga totoong anak ng Diyos. Amen po ba? Kung tayong mga tunay na mga anak ng Diyos, tayo pa yung mga gumagawa ng masama, sino pa ang magre-reflect sa kabutihan ng Diyos? Amen po ba? Wala akong magre-reflect niyan, kundi tayo mismo na mga mananampalataya. Tayo mismo na kumikilala sa Diyos, tayo mismo na alam natin na tayo ay nilikha, nilalang ng Diyos na ayon sa kanyang wangis. Amen po ba? Hello? Ayon sa kanyang wangis. Tingnan niyo po yung katabi niyo, kumukhang Diyos. O Diyos-Diyosan. Di ba? So ito po yung una. Pangalawa, we are to, bakit kailangan tayong gumawa ng mabuti? To devote ourselves to good works. Para tayo po ay patuloy na magkaroon ng, ano ba yung Tagalog ng devote? To devote, ilaan. Yan. Ilaan natin yung ating mga sarili. Bakit? Sinasabi po rito sa Titus chapter 2 verse 14. Tingnan po natin yung sinasabi. Sa Titus chapter 2 verse 14, ang ating Panginoong Jesucristo, inihandog niya yung kanyang sarili para tayo ay palayain sa mga anumang kasamaan at linisin
tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Hello? Christ died for us. Si Kristo po ay namatay para sa atin, linisin tayo para maging isang enthusiastic people of God. Di ba? I'm alive, awake, alert, enthusiastic. Ibig sabihin, masigasig sa paggawa ng mabuti. Sabihin niyo sa katabi niyo, maging masigasig po tayo sa paggawa ng mabuti. Amen po ba? Kaya gusto natin magkaroon tayo ng impact. Gawa tayo ng mabuti. Kasi bakit? Si Christ, inihandog niya yung kanyang sarili para tayo makalaya. Amen po ba? Tingnan po ninyo, sa bawat ginagawa po nating mabuti sa kapwa natin, nakakalaya po ang iba. Di ba? Tingnan po ninyo, sample ko sa inyo. Si Brother Gab. Dahil mabuti yung ginawa natin sa kanya. Di ba? Hindi po si Brother Gab na Nakalaya siya doon sa buhay na kung saan naging alipin siya ng mga kasamaan sa daigdig na ito nating ginagalawan. Amen po ba? Dahil sa paggawa natin ng mabuti. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, we need to devote ourselves to good works. Huwag tayong gagawa ng masama kasi kapag masama ginawa natin, anong impact niyan? Di ba masama rin? Kaya sa atin, kung gusto natin na maganda yung maging impact sa kapwa natin at sa atin, kasi gusto mong ano yung gawin nila sa atin, gumawa tayo ng mabuti. Amen po ba? Pag masama yung ginawa natin, masama rin ang balik sa atin. Kaya yun po yung dapat nating makita. To devote ourselves to good works. And number 3, last. Number 3, to please God in every good works. To please God in every good works. Mga kapatid, sa Hebrew chapter 13, verse 16. Tingnan po ninyo. Sa Hebrew chapter 13, verse 16. Tingnan po ninyo. At huwag nating kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Do we please God kapag gumagawa ka ng mabuti? Alam niyo po ba, this is an offering to God. Kapag gumawa tayo ng mabuti. Every time na nakakagawa ka ng mabuti sa kapwa, we are offering a pleasing sacrifice to our God. Amen po ba? Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, kapatid, let us offer a sacrifice that pleases God. Di ba? Gawa ng mabuti. So wag natin kaliligtaan yan. Tandaan nyo, lagi nating ilagay sa isip natin. Lagi nating ilagay sa puso natin. Kasi yan ang golden rule. Kaya kapag tayo po ay gumawa ng mabuti, when God was pleased, kapag nalugod natin ang ating Panginoon, sa tingin ninyo, babalik po kaya yan sa atin? Na? Kapag gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, sa tingin nyo, yung kapwa natin, hindi kaya gumawa din ng mabuti sa atin?
Yes, gagawa ng mabuti. Bakit? We reflect God's goodness. We devote ourselves to every good works. At tayo po, we please God in our good works, dun sa every good works na ginagawa natin. Dahil tayo po ay naniniwala na sa bawat ginagawa nating mabuti, we are offering a sacrifice that pleases God. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po palagi, sa paggawa ng mabuti, huwag ninyong kaliligtaan ang paggawa ng mabuti. Amen po ba? Huwag ninyong panghihilawaan. Kaya kahit saan po tayo at anuman ang sitwasyon, kahit saan tayo, anuman ang kalagayan, huwag natin kalilimutan ang paggawa ng mabuti. Panoorin niyo po ito. Please stop! Stop! Please! Oh, hey, pull over. No. There's no way we're stopping. I'm already late because I had to pick you up. Come on, Angela, please. If you stop, I'll work a double on Friday so that you can have a 3-day weekend. Fine. But hey, you have exactly 2 minutes. Need some help? Thank you for stopping. I blew a tire on a pothole. Oh, no. Do you have a spare? It's in the trunk. I tried changing it myself, but I just don't have the strength. Oh, well, I can help. It's... Everything okay? Yeah, just give me a minute. I'll be right back. You have exactly 50 seconds. I'm gonna change her tire. I just need 10 minutes. Oh no. No. There's no way. I'm not staying here that long. Come on, get in the car. Let's go. Chop chop, come on, let's go. We can't just leave her. I told her I would help. Okay, well, I didn't. So either you get in the car now or I'm leaving. Angela, come on. You know that I can't afford to miss work. Not today. Dylan, seriously? Come on. Why do you care that much? It's not like you're gonna get the promotion. Yeah, okay, look, I know it's a long shot, but that promotion would change my family's life. I told you what's going on with my parents and my dad's treatments, and you... Would you look at that? Time is out. Save me from having to listen to that sob story of yours again. Look, I'm not gonna let you jeopardize my chances of getting a promotion, okay? I've already booked my celebration vacation. So, you can go ahead, stay here, do this goody two-shoe routine with some random old lady that you found on the side of the street who can't change a tire or help us, but I'm leaving. Angela, she needs our help. Who cares if she can't help us? I don't care. She's just some random old bag on the side of the road that can't change a tire or help us by any means. It doesn't matter what she can do for you. That's not the point. You know what? I've spent too much time here doing this with you. So you can go ahead, do this whole nice guy routine, and we'll see how well that works out for you. But I'm leaving. Bye! Is everything okay? Everything's fine. All right, well, let's get the spare on so at least one of us can show up to our destination on time. Well, I'm sorry. I feel like I've caused friction between you and your friend. Angela's not really a friend. She's just a coworker. But still, I just feel terrible right now. I just wish there was something I could do. It's not a problem, really. Here. I'm more than happy to help you get back on the road. But I just wish there was something I could do to reward you. It's okay. I promise. Besides, I didn't decide to help you to get rewarded Why did you stop? because it was the right thing to do. Oh! Come on, promotion! Yeah! Oh no. Oh no, 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 no! No, this can't be happening to me! Listen, I couldn't help but overhear your conversation with your coworker. And you mentioned something about today being a big day at work? The manager of our branch retired last week, so the new district manager is coming in today to interview candidates for his replacement. They said it was open to anyone, so I don't know, I was just hoping to be considered. What?
And now I feel absolutely terrible about all of this. No. Please do not feel bad. I think people taking their time to help others in need is how we make the world a better place, bit by bit. I'm just trying to do my part. I understand, but it really sounded like you could use the money. You mentioned something about your family? It's my dad. He had a stroke and he hasn't been able to work, so I've been supporting him and my mom for the past 2 years. A pay bump would go a long way to help me get them both better care. What is it? I just don't meet a lot of people with a heart as big as yours. I'm Dylan. Thank you, Dylan. I'm Millie. Well, it looks like you're good to go, Millie. Yeah. Well, let's get in. Huh? It's the least I could do is get you to work today after all I put you through. That is very kind, but I'll just call an Uber. It's okay. No. That's not gonna do. And I'm not taking no for an answer. All right. Dylan! Oh, Dylan! Dylan! Are you kidding me? This the right place? Yep. Thanks again for the ride. You really didn't have to. Well, and you didn't have to stop and help me change a tire, but you did anyway. Wish me luck. Miss Brown. Yeah, Mrs. Brown. Oh my gosh, are you okay? I just got your text and I was just gonna call a tow truck for you. Oh, no, I'm all good. Thanks to Dylan here. Dylan? Well, do you two know each other? This is my boss, actually. Wait, how do you two know each other? This is Mrs. Brown, the district manager. Hello. We need to get moving. The first candidates for the open manager's position, they're already waiting. No, hold on. No. I'm not going to be interviewing anyone today. I've already made my decision on who's going to get that promotion. Yeah? Who? Dylan is going to make an excellent branch manager. Dylan? Really? But Yes, really. I've not met someone with the integrity and the core values that he has. I think he's going to make this company proud. Thank you, Mrs. Brown. Millie. But I didn't help you just to get a promotion. I mean, I had no idea who you were when I stopped. I mean it. I know you didn't. And that's what makes you perfect for this job. I need someone who's going to look after the whole team, not just themselves. Oh my gosh. I don't know what to say. This is gonna change my life. Thank you. Thank you. I won't let you down. You have no idea what this means for me and my family. I'm here! Why? Okay. I'm ready for my interview. I'm sorry, Angela, but the position has been filled. Mrs. Brown decided to promote Dylan. That's Mrs. Brown? Mm-hmm. Mrs. Brown! if I would have known, I would have stopped and helped out. I know. And that's why you're not right for the manager spot. Because I need someone who's going to help others, even when there's no reward involved. And you don't seem to understand that. And you might want to rethink how well this one fits on the team.
might want to make a little change. Absolutely, ma'am. Dylan, how about we go talk about that new promotion? You know, 6-figure salary, private Miss Brown! office, plenty of vacation days. Miss Brown! How's that sound? Wow, that sounds Brown! amazing. I already booked my vacation! Gusto po ba natin magkaroon ng malakas na impact? Alam niyo po ba, hinahanap ng Panginoon? Yung gumagawa ng walang hinahanap na kapalit. Yung gumagawa na kung saan hindi siya nag-e-expect ng kahit anuman na siya ay gantimpalaan. Na sa bawat ginagawa nating mabuti, we do it for God alone. Amen po ba? Yan ang hinahanap ng Diyos ng mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Kahit anong sitwasyon, pag nakakita siya ng oportunidad na gumawa ng mabuti, gumagawa ng mabuti. Hindi pa kitang tao. Hindi para siya ay i-promote. Mo, diba? Sabi niya, ginawa ko to hindi para ma-promote ako. Mga kapatid, yan ang dapat na nais na makita sa atin ng Diyos bilang mga manggagawa ng ating Panginoon. Amen po ba? At sa pagwawakas, nais ko pong iwanan po ito. Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Dito na po ako magwawakas. Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Kaya't wag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Verse 10. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Hello? Maliwanag po ba sa atin? Kaya mga kapatid, impact. Gusto natin magkaroon ng malakas na impact. Kaya tignan po ninyo si Dailin, yung impact niya doon sa boss. Pero wala siyang ini-expect na doon sa boss na yon. Hindi niya rin alam na yun yung boss. Hindi niya rin alam na yun yung mag-interview sa kanya. Pero dahil merong busilak na magandang bagay sa puso niya, God reward every good work na meron tayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at sambahin po natin ang ating Panginoon. I know and I believe sa gabi pong ito ay napakalakas ng impact nito sa atin. The golden rule. Amen po ba? Kaya wag po natin kakalimutan yung golden rule na yan. Lagi po ninyong iisipin, bakit natin kailangan gumawa ng mabuti? To reflect. Ano yan? Ano yan? Pakita mo nga anak yung tatlo. To reflect God's goodness to a broken world. Pangalawa, to devote ourselves to good works. Pangatlo, to please God in every good work. Not men, God. Kaya sa oras pong ito, let us continue to please our God. Sambahin po natin ang ating Panginoon. Shall we sing this song, Here I Am Waiting? Hayaan po natin na ang Diyos ang maghari po sa atin sapagkat God is the image of every good things. Kaya kapag ang Diyos ang pinaghari natin, yes, mararanasan po natin yung imahe ng Panginoon sa buhay po natin. Shall we bow our head and let us sing this song?
Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to your knees. Bring me to my knees. May I know Jesus. May I know Jesus more and more. Come live in me. Come live in me, all my life. Take over, take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me, all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Hallelujah. Panginoon, live in us. Pagharian mo po kami, Panginoon. Because we believe, naniniwala kami, you are the perfect image of every good works. Panginoon, hilin ko po at dalangin sa gabing ito, no matter what, no matter how, whatever the situation is sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon, we will do good works. Sapagkat ikaw, Panginoon, nais mo ito, na ito po ang i-reflect po namin sapagkat kami ay iyong mga nilikha. Ang imahe mo na kung saan ikaw na gumagawa ng mabuti. Hindi ang aming mga sarili, Panginoon, kundi ikaw ang makita sa buhay ng bawat isa. Father God, I pray, samahan mo po kami na habang kami nabubuhay sa daigdig na ito, hindi lamang, Panginoon, ang mga gumagawa ng mabuti sa amin, ang gagawan po namin ng mabuti, sapagkat ang mga gumagawa nito na kung saan sa mga mabubuti lamang gumagawa ay ang mga makasalanan, ang mga hindi sumasampalataya sa iyo. Pero Lord, dahil kami ay mga sumasampalataya sa iyo, we do both to every people. Sa lahat ng gumagawa ng masama, sa lahat ng gumagawa ng mabuti, Lord, gagawa po kami ng mabuti sapagkat kami ay nilikha mo upang gumawa ng mabuti. Kapatid, sa oras na ito, meron mang mga mahal sa buhay, meron mang mga kaibigan na gumawa sa atin ng masama, gawan natin ng mabuti. Sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. That we will do good works to those who offend us. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na dinadalangin ko po, i-bless mo po ang bawat isa. Hayaan niyo po, O Diyos, na magliwanag ang buhay ng bawat isa. Lord, lahat ng ito, maging impact ang buhay po namin sapagkat ikaw ang nagturo sa amin upang gumawa ng mabuti.
We will inspire. We will motivate. We will protect each and every one. We will affirm. And we will connect them to you, O God. And we will teach whatever we heard, we learned, we received from you. Salamat, Panginoon. Hayaan niyo po, Diyos, anuman ang mga bagay na pangarap ng iyong mga anak, we know and we believe kung kami gagawa ng mabuti. Lord, pag hindi kami nagsawa, in due time, in due season, we will reap harvest. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sambahin natin siya. Hallelujah! We give you praise, O God. We magnify your name. We glorify your name. In Jesus' mighty name this we pray. Amen and amen.